Quick disclaimer, beginner friendly lang to mga katrupa. Kung pro ka na, please feel free to skip this video. Basics lang to ng series at parallel connection. At the end of this video, ay magkakaroon tayo ng ideas tungkol sa mga batteries na ginagamit sa solar setup, mapa small, medium, large, and industrial setup. And without further ado, tara, simulan na natin yan. Para sa demo session na to, gagamit tayo ng AA alkaline batteries. At para mas mabilis natin itong maintindihan, narito ang mga terminologies at simpleng analogy. Voltage or symbol na V, parang water pressure. Capacity or symbol na AH, parang water tank size. Max current or symbol na A, para sa ampere, parang hose size or flow rate. At ang power na may symbol na W, ay ang product kapag minultiply mo ang voltage at current. Ang typical na AA alkaline battery ay may voltahe na 1.5 volts, capacity na 2 Ah, at max current na 1 to 2 ampere. At gamit ang capacity at voltage ay pwede na nating makompute ang energy in watt-hour o ang unit or symbol na WH. Ito ay posibleng magkaroon ng 3 energy in watt-hour. Salamat at nakaabot ka sa part ng video na to. At dahil dyan, ito na ang exciting part. Ang pagkakaiba ng series at parallel connection o circuit. Kapag series, tumataas ang pressure ng tubig o voltahe. Ang typical alkaline AA battery ay merong 1.5, so 4 nun ay 6 volts. Ang 3 naman ay 4.5 at ang 2 ay 3 volts. Pero hindi nagbabago ang AH o dami ng tubig sa tank at ang ampere o hose size o flow rate. Na parang tinaasan mo lang ang pressure pero hindi dumadami ang tubig sa tank. Pressure lang mga katrupa. At kapag parallel naman, same lang ang pressure o voltahe. Pero lumalaki ang tank size o AH at pwedeng mas maraming tubig o amp ang dumadaloy sa hose o flow rate. Kaya mas matagal at mas malakas magbigay ng tubig. Dito, mas maraming tubig, mas matagal bago maubos. Pwedeng magdagdag ng additional hose o wire. Ang typical AA alkaline battery ay may around 2 Ah at may around 1.5 volts. Kapag series, positive terminal to negative terminal. Voltage adds up or multiply depende sa dami ng cells, habang ang capacity or AH ay nananatili. At kapag parallel naman, positive to positive, negative to negative terminal. Ang AH ay lumalaki depende sa dami ng cells, habang ang voltage ay nananatili o hindi nagbabago. At tandaan, may ampere limit pa rin o flow rate kahit AH lang ang nakasulat. Kung sobra ang hila, umiinit at babagsak ang daloy. Sa analogy natin, ang wire ay ang hose at ang dumadaloy dito o ang flow rate ay ang kaya lang ng hose at hindi natin pwedeng pilitin. At kapag pinilit, pwedeng magkaroon ng aberya at delikado yun. Pero wag babahala dahil merong additional layer na dadaanan natin sa mga susunod na content natin. Kaya stay tuned lang mga katrupa. At kapag nagets na natin ang voltage, ampere, AH at wattage, mas madali na nating maintindihan ang solar batteries. And that's a wrap mga katrupa, battery basics with water analogy. Hanggang dito na lang muna mga katrupa. Thank you so much for watching. Ito si Ed na nagsasabing, kapag walang kwento, walang kuwenta. Hanggang sa muli, see ya!